ang naisip ko kanina, gentlemen, nung nagpe-prepare ako for this topic, sabi ko, how desperate can you be? Diba, kitang-kita sa mukha ni Alan Peter Cayetano yung desperation eh. Kasi si Senedo kasi lagi nagpo-post siya ng King Nothing, no? Naalala ko, si Attorney Barry, ano yun, rockista yan eh. May kanta kasi Metallica, King Nothing. Yun ang title. Tama. Tapos isa ron sa mga linya, where's your crown, King Nothing? Yun nga eh, parang medyo pathetic na nga at this point eh. Na siya na lang ang isang nagsisisigaw doon, insisting na ako pa rin ang Senate President, habang mukhang halos buong Pilipinas na ay nag-move on at handa nang tanggapin at kilalanin na wala na, talo na siya. At sa totoo lang, ito yung the sad truth of it eh. Wala na silang numero eh. So ano pinakahawakan niya? Yung 13, paulit-ulit sila sa 13, kahit ilang milyong beses nang pinaliwanag sa kanila ang Ebelino, ang Maceda, ang Trillanes versus Pimentel, kahit na ilang beses na yun. Kahit na ilang beses nang pinakita yung mga videos ni Senate President Drilon na kinikilala na, di ba? Kung 70 na senador lang ang nasa bansa, yung iba nakakulong, yan ang ating basis for quorum. Wala na eh. Diba? Ang linaw na eh. Sabi nga ni Senedo, IBP, mga Lodins, mga former justices, Malacanang, House of Representatives, wala eh. Wala na kumikilala kay Alan Peter Cayetano. At obviously, hindi rin naman niya kayang i-produce yung numero. In fact, Lunes pa lang last week, wala na silang numero, kaya nga nagbo-boycott na sila eh. Kaya nga hindi sila pumapasok kasi alam nila pag pumasok lahat, madideclare na silang out eh. So, di ba, ano pa pinakawakan natin dito? Yung binanggit mo kanina, Christian, di ba, na naghahanap pa siya ng compromise. Bakit pa kailangan makipag-compromise sa'yo? Precisely. Wala ka na. Hindi ba siya nakita? Hindi ba siya nakita ng isang 3 librong hawak? Yeah. Konstitusyon at saka rules ng Senate. Sa lahat ng suportado siya. No? At inulit yan ni Attorney Loren Legarda nung in-invoke niya yung Constitution at saka yung rules ng Senate. Kaya meron naman siyang suporta. Alam mo, I beg to disagree kay Christian eh, na desperate si Alan. No? Para kasi maging desperate ka, kahit papaano may kaunti kang self-awareness. Wala akong nakikitang self-awareness eh kay Alan. No? Talagang kinumbinsin niya yung sarili niya eh. Kinumbinsin niya yung sarili niya. No? Kaya hindi na desperation yung nakikita ko sa kanya eh. Mas delusion, binabanggit ni Barry. Oh, mas yun, no? Dahil buong-buo yung kanyang pagtitiwala na siya ay Senate President pa rin. No? Siguro may kaunting duda dahil nag-o-offer na siya ng hindi term sharing, signature sharing. No? May bago siyang ngayon, proposal. Signature sharing. Yun yung pathetic. No? Yun yung pathetic. Pero talagang yung kanyang online selling, pagpapanoorin mo, talagang naniniwala pa siya eh. No? Sa kanyang sarili. Kung yun ibang klaseng skill set yun Ibig sabihin, tayo kahit mayabang tayo, hindi natin kaya yun. Pagsama-sama yung ating yabang, pagsama-sama yung ating belief sa sarili, makakainin tayo ng alikabok noon. Wala tayong kalaban-laban doon. At least yun, ma-appreciate nyo man lang. No? Actually, may totoong sinabi si Senator Alan eh. Meron talagang 2 Senado. Yun yung lehitimong Senado. Pangalawa, yung Senado sa Facebook. Na siya yung presiding officer. At siya yung Senate President. Nabubuhay sa Facebook. Pati kasi yabang na tinubuan ng muka, si Marcoleta, inamin na niya kahapon doon sa kanyang sa Net25. Na kaya, di ba, hindi naman napanood? Kaya hindi sila dumalo nung Lunes, nung Martes, at saka nung Miyerkules. Alam nila matatalo sila. Yun nga, exacto. At kung dadalo sila, hindi matutuloy yung Blue Ribbon. Yun, sinabi niya, pinaliwanag niya, ng buong yabang. Na buong yabang na pinaliwanag. Na kaya sila hindi dumalo ng Lunes, kaya sila hindi dumalo ng Martes, Miyerkules, para masagip
yung Webes na Blue Ribbon. Pinapanood ko talagang amazed na amazed ako. Kayo ba? Sinabi niya yun. Ba yan? Ma-amaze ako kung sinabi niya yun ng walang kagulo-gulo yung buhok. Hindi ba nagulo yung buhok habang sinasabi niya yan? kahit tinatanggap na nila yung kanilang yung kanilang pagkatalo, hindi pa rin nila tinatanggap. So yun yung contradiction. May isa akong tanong 'Di ba kung bilib na bilib naman sa kanyang prinsipyo at tinitindigan, si Senator Alan Peter Cayetano, bakit hindi siya dumulog sa Korte Suprema at questionin yung nangyari yung Wednesday? Kasi alam niyang matatalo rin sila. Di ba? Yun. Yun nga yung tanong di ba? Bakit hindi niya gawin yun? Kung talagang malakas yung tinatayuan niya. Kung malakas yung pinapaliwanag ni Justice Loren Legarda. May kaunti pa siyang sense para gawin yun. Kaunti na lang. Parang si Paligod kanina, narinig ba si Paligod? Na handa silang dumalo dito sa Blue Ribbon. No? Pero ayaw nilang dumalo dahil bibigyan nila ng tawag dito? Legitimacy. Itong Blue Ribbon na ito ni Erwin Tulfo. Kaya, in two sentences, kinontradict niya yung sarili niya. Bilib din ako. Talaga, kung yan ang kasama mo sa kampo mo, ay, kung ka na, fold up ka na. Yun nga. Sa akin, kung ako sila, Alan Peter, hindi ako matutuwa na ang aking, isa sa aking main legal supporters ay si Levy Baligod. Pero at least sinabi niya hindi yata positive yun. At least sinabi nila na nagkamali sila sa pag-include kay Loren Legarda sa listahan at sumangkot ng boleta. At least tinanggap nila, di ba? Tinanggap nila. No? Pero yun isang moving forward na yun. Tinanggap nila na nagkamali sila sa paglagay. Dahil tinawag sila mga bayani, di ba? Bayani. Hindi mo babawiin yun. Tinawag kayo mga bayani tapos hindi mo babawiin na tumanggap siya ng 2 maleta sa bahay niya sa Forbes. Ito lang na siguro masasagot ng abogado sa atin si Attorney Barry. Professor yan sa UP Ako ba yan? Bumabagsak lang yung credibility niya at reputasyon pag nadidikit sa amin. Pero respetadong abogado yun. Ngayon ako nakakita ng affidavit na pinagsama-sama na version na meron palang sariling buhay, para may sariling paa, may sariling kamay. Depende kung saan yung ihip ng hangin. Naiiba naman Yun na una, to begin with, yung pagkakaroon ng common affidavit para sa 18 na tao, questionable na yon. Dahil ang affidavit, deklarasyon ng personal mong nakita, naranasan, pinagdaanan, naobserbahan, etc. Ibig sabihin, yung 18 na yon, lagi sila magkakasama sa nangyayari ito. Kaya eksakto yung kanilang version na naaalala ng mga na-experience sila. Yung palang parang ang laking question mark na nun Kasi nga, lalo na hindi naman ito tungkol lang sa isang insidente. Maintindihan mo pa yung isang incident, diba? Lahat sila makakasama, ito yung nangyari. Ito, multiple incidents over multiple days. Di ba? Ilang araw, ilang insidente, ilang delivery, yung pinag-uusapan nila dito. Pero kung magsalita sila sa isang affidavit, parang lahat sila sumasang-ayon. Paano makakasang-ayon yung iba? Hindi naman nila sinasabing nandun sila sa mga ibang mga nangyari dito. Paano ba sa NBI nung humarap sila? Yung first time sila humarap, paano sabi ni Boying, ayusin, dineputize yung NBI para ayusin yung affidavit, di ba? Dahil mahirap naman na isa lang yung affidavit nilang lahat. Aba, nagsisigaw si idol mo, si Topacio. No, nagsisigaw, di ba? Nagwawala, di ba? Tapos they invoke the right against self-incrimination, no? Ganun. Sabi ko, what was that about? Sabi ko, pinapaayos nga yung affidavit. Ito si Topacio, no? Nagsisigaw si Mr. Ang tawag doon? Yan yung billboard niya? Mr. Sex Appeal. Mr. Sex Appeal. So, yung pa lang, yung pagkakaroon ng isang affidavit for 18 people na nagko-cover ng multiple events, ang laki ng question mark.
Ngayon, dadagdag pa nila itong biglang babawiin nila na kahit na sinulat namin sa affidavit namin na malinaw, na supposedly, nag-oath kami dyan, na totoo yan. Supposedly, ni-review na yan ng abogado namin ilang beses. Hindi naman yan bago eh. Bigla-bigla kayo, sabihin nila, nagkamali pala kami na sinabi na sinama si Loren Legarda. Yung buong section na nagpunta kami doon sa bahay niya. Bigyan siya, hindi pala totoo yun. Ano yun? Grabe, no? Para maimbento mo magkamali ka sa bagay na yun. Hindi naman tipong nadaan ka lang, no? Talagang pinuntahan mo, nag-deliver ka, sabi mo eh. Maintindihan ko yun, nagkamali kami, mali pala yung date. Diba? Imbes na July 11, July 10 pala. O kaya, mali pala yung address. Imbes na 12, naka-street, 11, naka-street pala. Ano ba yun? Maintindihan ko pa yun eh, na nagkamali. Diba? Ganun ka mali na detalye. Pero yung buong kwento na sinabi nyo na, pinuntahan namin yan. Nag-iwa kami ng maleta dyan. Wala pala yung katahang isip pala yun. At the mistake? Ano yun? Diba? Saka nakakinig. Ngayon ako nakakinig ng ganyan. Paano sa dami ng mali nila, pati yung kay Loren Legarda? Tsaka yung outrageous, di ba? Yung magpapapalit ka ng sa money changer. Magkano daw? 50? 2 million? Magkano yan? Oo, 2 million. Oo. Hindi ko na-imagine. Pwede ka pala magpapalit sa money changer ng ganon. Isasara papakulong yung money changer na yon kung ginawa niya yon. Oo. Pero mukhang hindi nila mahanap yung money changer na binabanggit eh. No? So mismo yung money changer parang work of fiction eh. Tapos yung kay Laila de Lima, una maleta, tapos naging supot. Envelope. Naging envelope. Di ba? Pabago-bago eh.